morning sa aking mga kababayan. Wala si Eric ngayon dito, but nandito kami ngayon for a special episode of Pilipinas Nating Mahal because of some groundbreaking news that has happened. So sabayan ninyo kami ngayon sa isang episode at kasama natin ngayon dito si Datu Jake Lanes, and we would like to give you the wonderful news of the conviction of Franz Castro and Satur Ocampo doon sa for child abuse, at kung saan ang parusa sa kanila ay 4 to 8 years of imprisonment. So, but before that, let me introduce to you Datu Jake Lanes. Datu, good morning. Magandang umaga po, Bai Pinandoy, Ma'am Lorraine Badoy, Ma'am. Datu, let's get into the heart of things, no? Ano ang nangyari, no, itong sa insidente na ito? Kailan at ano ang nangyari noong November 2018 sa Talaingod? Bago ito, ma'am, as a background, yes, nagkaroon ng programa ang Mindanao Commission. Ito yung party organ ng Communist Party of the Philippines na nakatutok sa Mindanao. Nagkaroon sila ng programa na magtayo ng mga lumad school upang ma-radicalize, makapag-penetrate sa mga ancestral domain ng iba't ibang tribo sa Mindanao. Kasama na po dito yung kanilang pagpasok, pagtayo ng salugpungan school diyan po sa munisipyo ng Talaingod, kung saan nandyan yung komunidad ng mga Atamanubo. At ang nangyari po, nagkaroon sila ng mga paaralan diyan na itinatayo na siyang nagiging recruitment center o pagre-recruit ng mga kabataan para maging aktivista at maging armadong NPA. So dahil po sa effort natin, ang mga IP leaders po dyan ay tumutol sa ganitong programa at pinasara yung mga paaralan dyan ng salugpungan dyan sa Talaingod. Ang ginawa po nila Satur Ocampo at Franz Castro, mula sa Manila, bumaba po sila, pumunta sila ng Talaingod dahil gusto nilang isave yung kanilang programa na nag-degenerate ng funds mula sa international community. Dahil nga po yung sinasabi nilang pagtatayo ng mga lumad school, humihingi po sila ng donation mula sa iba't ibang financial institution sa labas ng ating bansa. At ito po yung kanilang nagiging pinakamalaking source ng kanilang pundo na napupunta din naman po sa Communist Party of the Philippines at sa NPA. So ang nangyari, dahil gusto nila itong isave, pumunta sila sa Talaingod upang kunin yung mga bata habang pinapasara ng mga IP leaders yung mga paaralan ng sulugpungan. Sinundo ito nila Franz Castro at Satur Ocampo dahil ang gusto nila, dadalhin yung mga bata mula sa Talaingod papuntang Haran Center sa Davao, at mula Haran Center, dinala nga nila ito papuntang University of San Carlos in Cebu, kung saan na-rescue po natin ang mga kabataang ito. Meron din po silang dinala doon sa UP Diliman na nag-decide na po yung mga bata tulad nila Rorilyn na umuwi at bumalik sa Talaingod. Datu, you mentioned yung salugpungan schools, yung Save Our Schools Network, at you also mentioned yung Haran. Na-mention mo din very briefly kung ano yung structure na ginawa ng CPP, NPA, NDF para sa ating mga kapatid na katutubo. Gusto ko lang maliwanag na sabihin mo sa ating mga kababayan ano ang mga krimen na ginawa ng CPP, NPA, NDF na ginawang posible nitong mga prente na ito sa ating mga kapatid na katutubo dyan sa Haran, dyan sa Save Our Schools Network. Actually, ma'am, meron tayong sinubmit hindi lang sa ating gobyerno, maging sa United Nations. Ito yung tinatawag nating 17 major atrocities na ginawa ng Communist Party of the Philippines, ng New People's Army at ng National Democratic Front sa mga pamayanang katutubo sa Mindanao. Kasama na po dito yung pagko-convert ng mga ancestral domain into guerrilla base, yung pagpatay o pag-supplant sa mga traditional leader
ng mga revolutionary leader na kinokontrol ng mga CPP. Kasama na din po dito yung without consent at through deception. Nagtatayo sila ng mga programa katulad ng Lumad School doon sa mga communities o ancestral domain. At ang mga Lumad Schools na ito ay akala natin sa una ay nakakatulong sa mga kabataang tribo dahil nga sila ay pinagpaaral ng libre. Yun pala, parang niluluto sa mantika ang tribo dahil yung pagtatayo ng Lumad School, galing nakakuha pala yun sila ng pundo mula sa mga international institutions at hindi lang sa nakakapagtayo sila at nagpapatakbo nitong mga school, 60% nung nakukuha nila na pundo na ibibigay nila sa NPA. At ang masaklap dito, yung mga kabataan na nag-aaral ay ginagawa nilang recruit na child warrior ng New People's Army. So dubli-dubli po ang violations na ginagawa ng CPP, NPA, NDF sa mga pamayanang katutubo, lalo na dito sa Mindanao.